Nabubuwag na ang Moscow. Nagwi-withdraw ang mga Ruso ng bilyon-bilyong dolyar mula sa kanilang mga bangko dahil totoong nag-aalala sila na kukunin ng sarili nilang gobyerno ang kanilang mga deposito para pundohan ang digmaang ito. Totoo ang takot na yan. Mismo mga war blogger ng Russia ang nagbababala ngayon, itinuturo na nauubusan na ng pera at tao ang gobyerno. Ito mismo ang dahilan kung bakit 10,000 mga Ruso ang tumatakas palabas ng bansa dahil ayaw nilang masangkot sa isang digmaan na sobrang pumapalpak. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamalaking lungsod sa Europa, ang kabisera ng Russia, ang Moscow, ay nauubusan na ng gasolina. Sa katunayan, mas malala pa ang sitwasyon sa Moscow kaysa sa ibang bahagi ng Russia. Kaya, bilang tugon dito, ginagawa ni Putin ang palagi niyang ginagawa. Ikinukulong na niya ngayon ang sinumang pumupuna sa digmaan, kahit ang mga politikong Ruso ay hindi pinapalampas. Kung kumontra ka sa kanyang espesyal na operasyong militar, diretso ka sa gulag. Kaya, talakayin natin ang lahat ng ito at marami pang iba. Simulan natin, syempre, sa kaguluhan sa mga kalsada ng Moscow. Dahil ang kaguluhang ito ay maaring magdulot ng bank run, isang matinding krisis sa pagbabangko sa isa sa pinakamalalaking bansa sa mundo. At pag-uusapan natin ang krisis. Pero una, tingnan mo muna kung ano ang itsura ng mga kalsada sa Moscow ngayon. Ang mga tao ay naghihintay ng maraming oras, minsan 10-10 oras pa, para lang makakuha ng gasolina at umiinit na ang sitwasyon. Grabe, itim na gasolinahan, nag-aaway ng mga tao, grabe talaga. Ay, grabe. Oh, grabe talaga, grabe. Oh. Isa laban sa isa, kumbaga. Dito talaga nagkakainitan. Moskwa, Moskwa taong 26, grabe sila. Moskwa, 2026 nga. Sobrang nakakabaliw na ang kabisera ng Rusya ay ramdam agad ang epekto matapos simulan ng Ukraine ang pag-atake sa mga refinery ng langis ng Rusya. Sa simula, talagang naniwala si Putin na hindi aabot ang digmaan na ito sa mga elite ng Moskva. Pero heto tayo ngayon. Ngayon, yung video na yon, yung clip na kakapanood lang natin, ay tumatagal pa ng 3 minuto. At papanoorin natin ang buong video sa dulo ng palabas na ito. Pero una, tingnan muna natin ang krisis sa bangko dahil ito ang pinaka-ikinababahala ng mga Ruso at maging ng Kremlin. Ito ang klase ng bagay na pwedeng magpatumba ng isang modernong ekonomiya. Hindi mahalaga kung anong ekonomiya ito. Kapag tumigil ang operasyon ng mga bangko, titigil din ang ekonomiya. At hulaan mo, doon mismo papunta ang Russia. Tingnan mo itong ulat na ito. Ngayon, bago ko basahin ang mensaheng ito, mahalagang sabihin na ito ay galing sa isang Rusong vlogger na sumusuporta sa digmaan. Kaya, ito ay mula sa isang taong sumusuporta sa digmaan. Gusto pa niyang mas higitan ni Putin ang mga nagawa na niya. At ito ang sinasabi niya tungkol sa budget ng Russia. Tingnan mo, ang deficit sa federal budget ng Russia ay umabot na sa record high na 8 trilyon 600 at 80 bilyong rubles. Sa tingin ko, nasa 90 bilyong dolyar iyon. Maaari mong makita ito mismo sa pamamagitan ng pagtingin sa website. Gastos ay nasa 28 bilyong rubles at kita ay nasa 20 bilyong rubles. Paalala ko lang na ang planadong kakulangan sa simula ng taon ay 3.8 trilyon lang. At pagkatapos ay tahimik itong tinaas sa 4.7 trilyon. At syempre, hindi pa kasama dito ang 1.5 trilyon na kakulangan sa budget ng mga reyon at kakulangan sa social fund. Kaya kung walang gagawin, mauubos ang kita ng treasury pagsapit ng Nobyembre 2026. Para mailigtas ang pampublikong pananalapi mula sa pagbagsak, kailangan natin gumawa ng napakahirap at hindi popular na mga desisyon. Pwede tayong mag-imprenta ng 8 trilyong rubles, pababain ang halaga ng pera para mapunan ang treasury ng nominal na kita. Ngayon, ito na ang nakakatakot na bahagi. O maaari nating pilitin na gawing mga bono ng gobyerno ang bahagi ng mga deposito ng mamamayan sa bangko. Sa simpleng salita, maaaring lusubin ng gobyerno ng Rusya ang sarili nitong mga bangko at kunin ang ipon ng sarili nitong mamamayan para patuloy na pundohan ang espesyal na operasyong militar na ito. Mukhang isa na talaga itong espesyal na operasyong pang-ekonomiya. Alam ko na, may ilan sa inyo na nagtatanong, Sam, ano ba talaga ang posibilidad na gawin ni Putin ang isang bagay na ganito katanga? Kasi sa tingin ko, lahat tayo ay sang-ayon na sisirain nito ang ekonomiya ng Rusya. At hindi lang mga dayuhang mamumuhunan ang tinutukoy ko na mag-aalisan. Pati mismong mga mamamayang Ruso ay mawawalan na ng tiwala sa ekonomiya kahit nakaunti na lang ang natitira. At maging tapat tayo, hindi ko alam ang tamang sagot. Hindi ko alam kung ano ang posibilidad na gagawin talaga ito ni Putin. Pero alam mo kung ano ang mas mahalaga kaysa sa tamang sagot? Kung ano ang pinaniniwalaan ng mga Ruso. At kung titingnan lang natin ang datos mula sa sentral na bangko ng Rusya, mukhang nag-aalala talaga ang mga Ruso na baka kunin ni Putin ang kanilang mga deposito. At yon ang mahalagang bahagi. Tingnan mo itong ulat na ito. Bilyon-bilyong dolyar ang inaalis ng mga Ruso mula sa kanilang mga bangko bawat buwan dahil sa takot na kunin ni Putin ang kanilang mga deposito. At ang mga halagang inaalis nila ay palaging nagtatala ng bagong record halos bawat buwan. Sa buwang ito lang, 300 bilyong rubel na ang inalis ng mga Ruso. Iyan ay mga 2.5 bilyong dolyar. Noong nakaraang buwan, kaya nung Hulyo, humigit kumulang 7 bilyong dolyar ang inalis nila. At nung buwan bago yon, nung Hunyo, naglabas pa sila ng karagdagang 5 bilyong dolyar. Buwan-buwan, patuloy lang na tumataas at tumataas ang bilang. Ngayon, syempre, hindi lahat ay inaalis ang kanilang pera dahil nag-aalala sila na baka nakawin ito ni Putin.
Iba-iba ang kanilang mga dahilan. Pero sa huli, pareho lang ang resulta. May ilan na naglalabas ng pera dahil talagang natatakot sila sa maaaring gawin ni Putin. May iba namang inaalis ang kanilang pera dahil sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga bodega. Iniisip nila na kung bumagsak ang Wall Valbury, isang napakalaking kumpanya, magdudulot ito ng pagbagsak ng mga bangko, kaya magkakaroon ng krisis sa pagbabangko. At iyan ang dahilan kung bakit ayaw nilang maging isa sa mga taong naiipit ang pera sa bangko habang bumabagsak ang bangko. Kaya inalis nila ang kanilang pera na nagdudulot ng kakaibang problema para sa mga bangko sa Russia. Dahil sabihin na nating walang krisis sa pagbabangko, tama? Pero kung naniniwala ang mga tao na may krisis sa pagbabangko, patuloy nilang aalisin ang kanilang pera. At iyon naman ang nagdudulot ng krisis sa pagbabangko. Dahil ang makabagong sistema ng pagbabangko, ang mga bangkong ito ay hindi naman talaga inatago ang buong halaga ng perang natatanggap nila bilang deposito. Ipinapautang nila, sabihin na nating 50%, 70%, 80%. Depende kung ano ang reserve requirement sa Russia. Kaya kahit na walang krisis, ngayon na maraming tao ang nagwi-withdraw ng pera, magdudulot talaga yon ng krisis. Parang nagiging self-fulfilling prophecy ito. At hulaan mo, kung mapapatuloy ito, maaaring makita natin itong mangyari ngayong taon. Noong 2026, higit 2.5 trilyong rubles na ang inalis ng mga Ruso. At heto ang mas nakakaintrigang bahagi. Mas malaki pa ito kaysa sa perang inalis ng mga Ruso noong unang mga linggo ng digmaan, noong 2022. Noong panahong yon, parang may dahilan kung bakit lahat ay naglalabas ng pera. Mga dayuhan, mga Ruso, malalaking kumpanya, lahat ay nakita ang ginagawa ni Putin. Inilunsad ang pinakamalaking digmaan sa Europa mula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya gusto nilang ilipat ang pera nila sa mas likas na lugar, tama ba? Kaya may dahilan kung bakit naglabas ng trilyong-trilyong rubel ang mga Ruso noon. Pero ngayon, ginagawa nila ito sa kalagitnaan ng 2026. Talagang nakakabahala yan. At ipinapakita nito kung gaano nakapesimista ang mga Ruso ngayon kumpara noong 2022. At para sa mga bangko, lalo pang lumalala ang problemang ito dahil sa isang banda, may mga depositor na Ruso na iniaatras ang kanilang pera. Pero sa kabilang banda, meron tayong mga pautang na ibinigay ng mga bangko. Pumapalya na ang mga pautang na ito. Kaya naiipit sila mula sa dalawang panig. Tingnan mo kung anong ibig kong sabihin. Ang Defense Bank ni Putin ay nagulat ng multi-billion dollar na pagkalugi dahil sa mga hindi nabayarang utang. Ngayon, isa ito sa pinakamalalaking bangko sa Russia. Sa tingin ko ay kabilang sa top 5 sa bansa at pag-aari ito ng estado. Kaya't si Putin ay parang inuutusan ang bangkong ito na tulungan ang lahat ng defense companies na nangangailangan ng pera para makapagpalawak, para patuloy nilang masuportahan ang Russian army na lumalaban sa Ukraine. Pero kapag hindi mo talaga basta-basta mapautang, inuutusan ka ni Putin na magpautang pa rin, mas mataas ang posibilidad na malulugi ang mga kumpanya at hindi mo na mababawi ang mga pautang mo. At yan mismo ang nangyayari ngayon. Ngayon, ito ang ulat na kakakuha lang namin. Pero mukhang alam na ito ng Kremlin dahil, ayon sa ulat na ito, simula pa lang ng taon na ito, ang Kremlin ay, alam mo na, palihim na naglalagay ng pera sa bangkong ito para matiyak na manatili itong buhay kahit na bumabagsak ang mga pautang. At mahalaga rin yon dahil gaya ng tinalakay natin sa simula, ang mismong Russia, ang budget ng gobyerno ay hindi rin mukhang matatag. At ngayon, napipilitan si Putin na sagipin ang mga bangkong bumabagsak dahil sa kanyang mga pulisya. Ngayon, heto ang isang bagay na maaaring mahirapan kang paniwalaan. Ang ilan sa perang ginagastos ni Putin ay aktwal na ginagastos para sa'yo. Gumagastos talaga ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar sa pagpapalaganap ng propaganda na nakatuon sa mga tagapanood sa kanluran. Sa katunayan, mayroong terminong tinatawag na Russian Web Brigades. Ito ay karaniwang bansag na ibinigay sa mga Russian bot, Kremlin bot, lahat ng mga pro-Russian na peking account na nakikita mo online, maging sa Twitter o dito sa YouTube. At ang mga bot na ito ay nagpapanggap na parang taga-kanluran sila habang ipinagtatanggol ang bawat kilos na ginagawa ni Putin. Ang layunin ng brigadang ito ay kumbinsihin ka na nananalo ang Russia at hindi na sulit tulungan ang Ukraine dahil matatalong laban ito. Kaya nga namin ginagawa ang ginagawa namin. Dahil gusto naming labanan ang propaganda ng Russia. Ngayon, sa kasamaang palad, wala kaming bilyon-bilyong dolyar. Pero kayo, ang mayroon kami. Kaya kung maaari mong bigyan kami ng sandali at tulungan kami sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button sa ibaba, at baka pwede mo ring i-share ang video na ito kahit saan mo kaya, sa kahit anong platform na ginagamit mo. Dahil hindi namin kayang labanan ang Russian Brigade. Pero kayo ay makakatulong sa amin na makagawa ng kahit kaunting pagbabago. Ngayon, pag-usapan natin ang mga negosyong Ruso. Dahil hindi lang mga bangkong Ruso ang nahihirapan, pati mga negosyong Ruso ay nahihirapan din. Tingnan ninyo ang video na ito na ibinahagi kamakailan ng ilang residente ng Rusya. Gusto kong iwan dito ang malungkot na video na ito. Naglalakad ako sa Adler sa pangunahing kalsada at lahat ay sarado. May cafe dito dati. Paupahan ng pwesto. Isang lugar ang sarado. Heto, paupahan din. Dito nakasulat, nagsasara ang tindahan. Sarado na rin ang tindahan ng mga halamang gamot na ito. Tuloy tayo. Ito ang dati naming tindahan. Sarado na rin. Wala na talaga akong masabi. Ang sakit-sakit. Sayang talaga. Alam ko na bakante rin ito. 3 gusali lang ang nilakad ko. Heto, may paupahang lugar. At may babaeng dati nagtatrabaho doon. Sarado ang cafe na ito. Pati itong mga ito, nagsara na. Diyos ko. Kaya, hulaan mo kung anong solusyon ni Putin sa lahat ng ito? Mukhang binibigyan niya ng baril ang mga empleyado ng bangko. At hindi ako nagbibiro tungkol dito. Tingnan mo itong ulat na ito. Inaarmasan ng Moscow ang mga empleyado ng bangko para pabagsakin ang mga drone. Pero marami sa mga Ruso ang naniniwala na iba talaga ang tunay na motibo. Opisyal, tungkol ito sa depensa laban sa mga drone. Hindi opisyal, pinagiginalaan ng mga tao na para ito maiwasan ang paglusob ng mga mamamayan sa mga bangko kung lalala pa ang ekonomiya.
Dahil sa kakulangan ng gasolina, pagtaas ng presyo, mahahabang pila, tumataas ang panganib ng pagdagsa ng mga nagwi-withdraw, kakulangan ng pera, lokal na kaguluhan, at desperadong pagsubok na makuha ang ipon. Sa ganung sitwasyon, ang banta ay ang mismong populasyon. Ngayon, sa kasamaang palad, ang Rusya ay nagpapatupad na ng mga pulisya o di opisyal na mga patakaran para siguraduhin na hindi makuha ng mga tao ang kanilang sariling pera. Alam mo, kahit sa bangko, ang pera ay pag-aari ng mga nagdedeposito. Pero sa kasamaang palad, hindi laging ganun ang kaso sa Rusya. Tingnan mo itong clip kung saan may isang babae na nagsasalita tungkol sa kung paano hindi niya makuha ang kanyang pera at may sara ang kanyang account sa bangko dahil tila illegal daw iyon. Record mula sa mga bangko. Lumalabas ang pera mula sa mga bangko sa bilis na record. Sino ang nakakaalam kung saan napupunta ang perang ito kalaunan? Walang nakakaalam kung para saan ito ginagamit. Ano ang binabayaran gamit ito? Naniniwala ako na sa ganitong mahirap na panahon, hindi talaga ito katanggap-tanggap. Ngayon, ang VTB Bank. Ibinlock ng VTB Bank ang aking account at ang aking card nang sinubukan kong isara ang isang savings account sa bangko. Ito. Sa bangko. Ito. Napakakaiba ng tunog nito na wala na akong masabi. Ha? Wala na talaga akong masabi. Hindi naman ako sumusubok mag-withdraw ng pera. Wala akong nilipat na kahit ano, kahit saan, o kanino man. Nag-login lang ako sa online banking at gusto ko sanang isara ang isang savings account na binuksan ko 3 buwan na ang nakalipas. At sumulat sila sa akin. Isa itong kahina-hinalang transaksyon. Na-block na namin ang iyong account. Na-block na rin namin ang iyong card. Para ma-unblock ito, mangyaring makipag-ugnayan sa isang sangay ng bangko. Seryoso ba kayo? Niloloko niyo ba ako o ano? Nagrereklamo ka? Ganun ba? Ako kasi. Sobrang nabigla lang talaga ako. Bukod pa dyan, ngayon ay opisyal ng pinapayuhan ng Ministry of Internal Affairs sa Russia ang mga Ruso na limitahan ang kanilang pag-withdraw ng pera at iwasan ang paglipat ng pera sa gabi dahil, alam mo na, delikado. Pwedeng nakawin ng iba ang pera mo na parang nasa Russia ka noong dekada 90. At kung pag-uusapan ang dekada 90, sa totoo lang, umabot na sa puntong delikado na ang mga gasolinahan sa Russia halb sa krisis sa enerhiya o kakulangan ng gasolina. May mga kwento na ngayon sa Moscow na, uy, kung gusto mong kumuha ng gasolina sa gasolinahan, kailangan mong magdala ng baril. Ganun nakalala ang sitwasyon na yon. At pag-uusapan natin ang kwentong yan, maya-maya lang. Pero una, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kalala ang sitwasyon sa kabisera ng Russia nitong mga nakaraang araw. Parang mahirap paniwalaan kung gaano kabilis nagkakagulo ang lahat. Tingnan ninyo, tulad ng nakikita ninyo sa screen, ipinapakita ng kuhang ito kung ilang porsyento ng mga gasolinahan sa Russia ang may gasolina pa talaga. Alam nyo, yan talagang trabaho nila, kaya nga tinawag silang mga gasolinahan. Ngayon, ang pulang linya ay para sa estado ng Moscow, medyo nakakalito. Ang asul na linya ay para sa lungsod ng Moscow, yan ang kabisera. At ang orange na linya ay para sa buong Russia. Pansinin ninyo ang buwan ng Agosto, lalo na ang mga petsa kamakailan lang. Nitong nakaraang linggo lang, mula sa may kalahati ng mga gasolinahan sa Moscow na may gasolina, bumaba ito sa mas mababa pa sa 20% ng mga gasolinahang may gasolina. Ito ang kabisera, ang pinakamalaking lungsod sa Europa. At isa sa bawat 5 gasolinahan lang ang may gasolina, baka mas kaunti pa nga doon. At mas malala pa ang sitwasyon dito kaysa sa buong Russia na pinagsama-sama. At syempre, kung ikukumpara mo sa rehiyon ng Moscow, mas malala pa talaga ang sitwasyon sa kabisera. Mahirap paniwalaan yon. Ibig sabihin, kung gusto mong makakuha ng gasolina sa Russia, parang kailangan mo nang sumabak sa isang 3 araw na espesyal na operasyong militar. At hindi ako nagbibiro tungkol doon. Hindi talaga ako nagbibiro kahit na parang biro pakinggan. Dito makikita mo kung ano ang itsura. Mga pila ng sasakyan na naghihintay lang ng kanilang turn sa gasolinahan. Minsan, inaabot ng ilang oras bago ka makarating sa unahan. Minsan, 10 oras pa o 11, 12 oras. Kaya kalahati ng araw, nasasayang lang para mapuno ang isang tangke. Ngayon, sa ilang bihirang pagkakataon, pagdating mo sa unahan, wala nang natitirang gasolina. Talagang maiinis ako kung mangyari sa akin yon. Pero pakinggan mo, nangyari talaga yon sa isang tao. Pakiusap, sabihin mo sa akin, ito ba ang pila dito? 4 ba ito lahat? 4 lahat ito? Isasara na namin ngayon. Nauubos na ang gasolina namin. Yon na yon. Hanggang alas 2 lang kami. Magbubukas kami ng alas 5 kung papalarin. Kung ma-deliver, kung darating ang fuel truck. Kaya wala talagang gasolina ngayon. Wala ring saysay na pumila pa. Hindi ka aabot sa oras. Pati sila hindi rin. At ikaw, naglalakad ka lang ba at sinasabihan ng lahat? Oo, naaawa ako sa mga tao. Pero ano ba magagawa mo? Hindi na ako nagpatuloy pa. Hanggang doon na lang. Hindi naman ako suicidal. Sige, dito lang sa paligid ng lugar. Sige, salamat sa pag-aalala mo. Magandang araw sa'yo. Sige, ayos yan. Magsasara kami ng alas 2. At sa pinakamainam na sitwasyon, inaasahan naming may delivery pagsapit ng alas 5. Alam mo ba kung kailan matatapos ang krisis na ito? Mayroon ka bang impormasyon na hindi alam ng iba? Ng mainit na impormasyon nito. Talagang masama ang mga forecast hanggang ngayon. Tiyak na ganito ang magiging buhay natin. Wala na silang oras para may magawa pa. Sige, salamat sa pagiging positibo. Paalam. Hindi. Pero may solusyon dito. At dito papasok ang kwento tungkol sa baril na matagal ko nang ipinapangako. May isang Russian na vlogger na nagpaliwanag ng kakaibang paraan kung paano maglagay ng gasolina sa isang lalagyan kung ikaw ay Russian. Tingnan mo ito. Talagang muling binubuo ni Putin ang Soviet Union. Kahapon, naglagay ako ng 30 litro ng gasolina sa isang lalagyan. Kailangan ko ang gasolina para sa generator at lahat ng sasakyan ko ay diesel.
kaya hindi pwedeng tanggalin ang laman ng tangke. Wala akong ibang pagpipilian. Alinman sa lagyan ko ng gasolina ang lalagyan o dalhin ko mismo ang generator sa gasolinahan. Inaasahan ko na ang ingay, kaya hindi ko na inabala ang sarili kong ilabas muna ang lalagyan. Pumunta muna ako sa cashier at nagbayad. Pagkatapos, bumalik ako sa kotse ko at kinuha ang aking AKM at isinabit ito sa likod ko. Ngayon, ang AKM ay isang assault rifle ng Soviet. Parang AK-47 din ito. Pero sa tingin ko, mas magaan lang ng kaunti. Kaya iyon ang dala niya papunta sa gasolinahan. Pagkatapos, kinuha ko ang lalagyan ko at nagsimulang maglagay ng gasolina, nakatalikod ako sa mga attendant ng gasolinahan. Nagrereklamo sila sa likod ko. Parang sinasabi nila, hindi mo pwedeng lagyan ng gasolina ang mga lalagyan. Pero hindi sila lumapit sa akin. Pinuno ko ang lalagyan at umalis ako na may malungkot at hindi magandang pakiramdam na parang bumabalik na ang dekada 90. Kailangan kong takutin ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng baril. Kung sino ang may baril, siya ang tama. Siguro ganito talaga ang nangyayari kapag nagsimula kang magbigay ng baril sa mga teller ng bangko. Unti-unti, nagdadala na rin ng mga ripel ang mga mamamayan sa mga gasolinahan. Ngayon, siyempre, walang balak ang Ukraina na gawing mas madali ang sitwasyong ito para sa Rusya. Sa katunayan, aktibong gumagawa ang Ukraina ng mas maraming problema. Kagabi lang, tinamaan na naman nila ang isa sa mga refinery ng Rusya at isa ito sa pinakamalaki. Narito si Zelensky mismo na kinukumpirma ang pag-atake. Sinasabi sa pahayag na tinamaan ng mga malalayuang pag-atake ng Ukraina ang isang oil refinery na mahigit 1,600 kilometro o mga 1,000 milya mula sa hangganan ng Ukraina. Isa ito sa pinakamalaking oil refinery sa Rusya at hulaan mo, hindi ito ang unang beses na tinamaan ito ng Ukraina. Malamang inakala ng Rusya na dahil malayo ito, baka ligtas na. Pero tinamaan na ito ng Ukraina noong Abril. Tapos nung Mayo, nagpahinga ng kaunti nung Hunyo, bumalik nung Hulyo, at ngayon na yung Agosto. Mahaladang bahagi ito ng estratehiya ng Ukraina kung saan kahit ayusin pa ng Rusya ang refinery, babalik lang ang Ukraina at sisirain ulit ito. Sa ganitong paraan, hindi talaga makakatulong ang refinery sa kakulangan ng langis ng Rusya. Ito mismo ang dahilan kung bakit may ilang Russian war bloggers na ngayon ay nagbababala tungkol sa posibleng pagbagsak ng supply ng gasolina na binibilang na lang sa mga araw. Ibig sabihin, ang agwat sa pagitan ng konsumo ng Rusya kung ano ang kailangan ng Rusya kumpara sa kung ano lang ang kayang i-produce o siguro iangkat ng Rusya. Mataas ang agwat na iyon. Ibig sabihin, limitado lang ang kayang kunin ng Rusya mula sa kanilang reserba. Pakinggan ninyo ang babalang ito. Sa kasalukuyan sa Rusya, Sa Rusya, matapos ang mga pag-atake kahapon sa mga refinery ng Orsk at ang sunog sa refinery ng Malayong Silangan, ang tinatayang natitirang kapasidad ng produksyon ng gasolina ay mas mababa sa 20%. Halos ikalimang bahagi na lang ang dati nitong kapasidad. Ibig sabihin nito, kasalukuyang may kakulangan ang Rusya ng 70,000 tonelada ng gasolina bawat araw. Pinaka-critical ang sitwasyon pagdating sa jet fuel dahil hindi makalipad ang mga eroplano sa Barmatuka. Ano ang mangyayari sa air transport, rail transport sa mga linyang hindi elektripikado at koleksyon ng basura sa mga lungsod? maging rail transport kayo. Sa madaling salita, nauunawaan naming wala ng ibang paraan palabas sa sitwasyong ito at ang Rusya ay mapaparalisa. Matatapos ang digmaan dahil mismo sa krisis sa fuel. Matatapos mismo. Gusto ko kayong paalalahanan muli na kung bibilangin natin na 5 o higit pang mga refinery na nasusunog kada linggo, Kung nabilang ninyo para sa kanila, ang Rusya ay may natitira na lang 2, 3 o 4 na linggo. may natitirang 2 o 3 oras. Kung may 4 na refinery ang nasusunog, maaring lumala pa ang sitwasyon bago matapos ang season. Pero sa pangkalahatan, ilang araw na lang ang natitira. Sa kabuuan, araw na lang ang binibilang. Ngayon, may ilang tao na may mga solusyon sa loob ng Rusya. Sa susunod na clip, may isang babaeng Ruso na tila may positibong pananaw. Sabi niya, bakit mo kailangan ng gas? May beer pa naman sa tindahan. At bakit ba nag-aalala ang lahat basta may beer pa? Pakinggan ninyo. Lahat nagrereklamo ngayon. Wala daw gas. Ang haba-haba daw ng pila sa mga highway para sa gas. Kalokohan ng lahat yan. Pero isipin mo kung may drone na tumama sa isang brewery o tindahan ng beer. Talagang lagot yon. Pabrika o tindahan? Magkakaroon ng pila kahit saan. Kaya maging bahala na sa gas. Ang mahalaga, ligtas ang beer. Ngayon, malas lang para kay maliit na Vladimir, may plano talaga ang Ukraine na gawing mas malala pa ang sitwasyon na ito. Tinatarget talaga nila ang mga Russian elite at mga Russian oligarch. Ngayon, nalaman natin mula sa isang leak na ulat na may lihim na plano ang Ukraine na ipasara ang mga paliparan sa Moscow, ipasara ang airspace nito. Hindi ang skyline. Ano nga ba? Airspace? Ang plano ay na-leak lang kahapon at kahit na nakapost ito ngayon, hindi pa ito tuluyang kinansela. Kaya tingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa ulat na ito, sa simula ng taon, ipinresenta ng mga opisyal kay Zelensky ang isang plano na nagmumungkahi ng pagpapalawak ng mga pag-atake sa Russia. Iminungkahi ng plano na atakihin ang mga paliparan sa Moscow gamit ang maraming murang AI-powered na drone. Plano nilang magpalipad ng hanggang 1,000 drone bawat gabi para malito at mapuno ang mga depensang panghimpapawid ng Russia. Ang layunin ay permanenteng isara ang himpapawid ng Moscow at pilitin ang pagtigil ng lahat ng biyahe papuntang Russia. Ang mga drone ay gagamit ng AI at preloaded na mapa para maghanap ng mga target ng mag-isa. Hindi talaga pinayagan ni Zelensky ang plano dahil natatakot siya na maaring magresulta ito sa pagkasira ng isang sibilyang eroplano. Kaya pinayagan lang niya ang karagdagang paghahanda. Pagsapit ng tagsibol, ang operasyon ay binigyan ng code name, ngunit nahinto ang plano noong Hulyo matapos tanggalin ang may akda nito.
Noon ay Defense Minister Mikhailo Fedorov. Ngunit, maaring ipagpatuloy ang plano sa hinaharap. Sa totoo lang, nakakatakot pakinggan ito. Pero dito mahalaga na bigyan ng kaunting konteksto kung ano ang ginagawa ng Russia. Mula noong 2022, simula nang ilunsad ni Putin ang kanyang 3 araw na espesyal na operasyong militar, tuluyang isinara ang mga flight papasok sa Ukraine. Kaya hindi mahalaga kung sino ka, isang ordinaryong tao ka man o ang presidente ng Estados Unidos. Lahat ay kailangan lumipad papuntang Poland tapos sasakay ng tren papunta sa kabisera ng Ukraine. Yung biyahe ng tren na yon ay humigit kumulang 10 oras. Ganyan ang pamumuhay ng mga Ukrainian mula noong 2022. Sa katunayan, pati si Zelensky mismo ay hindi makalilipad sa loob ng Ukraine. Kailangan niyang sumakay ng tren palabas papuntang Poland kapag bibisita siya sa ibang bansa. At mula doon, siya lilipad. Ibig sabihin, ayon sa planong ito, ang totoong balak ng Ukraine ay ipatikim sa Russia ang sarili nitong gamot. Ngayon, tingnan natin kung saan hahantong ang planong ito. Sigurado akong susubukan itong gawin ng Ukraine sa hinaharap. Pero ang planong ito ay tiyak na maglalagay ng matinding pressure sa mga oligarko ng Russia. Sigurado akong hindi matutuwa ang mga oligarko ng Russia na gumamit ng tren para makalibot. Napakatagal ng biyahe. At nakita ko na rin ang ilan sa mga pribadong jet na ginagamit ng mga oligarko ng Russia. Talagang nakakabaliw ang itsura. Sa tingin ko, kahit ang presidente ng Estados Unidos ay hindi lumilipad sa ganoong karangyaan na nakasanayan ng mga oligarko ng Russia. Kaya kung isasara ang airspace ng Moscow, siguradong mararamdaman ni Putin ang matinding pressure mula sa lahat ng mga taong nakikinabang ng husto sa digmaang ito. At syempre, magiging magandang balita yon para sa Ukraine. Dahil ang paranoia ni Putin ay umaabot na sa panibagong antas. Kaka-arrest lang ni Putin ng isa pang kandidato na tumatakbo laban sa kanyang partido sa nalalapit na halalan sa Duma o eleksyon sa parlamento ng Russia. At ang dahilan ng pag-aresto, mukhang nag-post daw ang taong ito ng mga kritisismo laban sa rehimen. Kaya siya inaresto at hindi na siya makakatakbo sa eleksyon ng parlamento. Ganito na ang kalagayan ng Russia ngayon. Ang pinakamamalaking krimen sa bansa ay ang pumuna sa digmaan. O syempre, ang pumuna sa balita o kay Putin. Alam mo, ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng kwentong ito ay ang Ukraine ay nagsagawa lang ng pinakamalaking kontra-opensiba nito mula noong 2023. Binura nito halos lahat ng nakamit ng Russia ngayong taon, habang nawalan ng daan-daang libong sundalo. Pero wala talagang mainstream media outlet na nag-uulat tungkol dito. Hindi mahalaga kung anong panig ang tingnan mo. Hindi pa inuulat ng The New York Times ang balitang ito sa ngayon man lang. Hindi rin nag-uulat ang The Wall Street Journal tungkol dito. At syempre, nariyan din ang kabilang panig. Mayroon tayong Russian propaganda machine na gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon para ikalat ang mga kasinungalingang gusto ni Putin na paniwalaan ng lahat. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang ginagawa natin. Upang ibalita ang katotohanan tungkol sa katapangan ng mga Ukrainian at labanan ang Russian propaganda. Aminin ko, wala tayong bilyon-bilyong dolyar tulad ni Vladimir Putin. Pero meron tayo. Kayo. Kamakailan lang, inilunsad namin ang Basics Insider. Para ito sa mga gustong sumuporta sa amin at makatanggap ng dagdag na balita bilang kapalit. Pwede kang maging miyembro ngayon din sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa basicsinsider.com. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko kung ano ang makukuha ninyo kapag naging miyembro kayo dahil hindi lang ito basta donasyon. Kapag naging miyembro ka, makakakuha ka ng mga eksklusibong video na ina-upload namin araw-araw na hindi lumalabas dito sa YouTube. Mas pinapalalim pa namin ang mga kwento na tinatalakay namin at mas binibigyan namin ng oras ang mga detalye na hindi kasya sa mga video na yon. At syempre, ang pinakamaganda sa lahat, nagdadala kami ng mga veteranong militar na may karanasan tulad ni Chuck Farr para suriin ang mga footage sa frontline. Ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari at paghiwalain ang mga totoong impormasyon mula sa propaganda. Ito talaga ang aming hindi tsensuradong, pinalawak na coverage para sa mga taong gustong maintindihan ang mga labanan na ito lampas sa mga headline. At syempre, magiging tapat ako, malaki rin ang naitutulong ng iyong pagiging miyembro sa amin. Ang totoo, palaging nagbabago ang algorithm ng YouTube. Ang kita mula sa ads ay tumataas na yon. Tapos, bababa kinabukasan. May mga video na nare-rekomenda ngayong linggo, pero baka hindi na i-rekomenda sa susunod na linggo dahil sa isang bagay na nasabi namin. Kaya mahalaga ang pagbuo ng komunidad ng mga miyembro. Dahil dito, tuloy-tuloy naming magagawa ang malayang pag-uulat kahit hindi kami umaasa ng buo sa makapangyarihang algorithm. Kaya kung gusto mo ng mas malalim na pagsusuri habang tinutulungan kaming ipagpatuloy ang trabahong ito, pwede kang maging miyembro sa pamamagitan ng pag-click sa join button sa ibaba o pagpunta sa Basics Insider. Masaya kaming makasama ka. At ang pinakamaganda sa lahat, narito ang isang bahagi mula sa aming eksklusibong video kung saan si Chuck Farr ay gumagawa ng kanyang regular na pagsusuri. Pakinggan mo ito. Ang approval rate na yon na hindi ibig sabihin na hindi sila lahat ibabalik. Siyempre, pwedeng mangyari ang kahit ano sa eleksyon. Pero ang dapat nating alalahanin, si Putin, hindi ko na kailangang alalahanin. Hindi mo na kailangang alalahanin. Ang mga tao sa paligid ni Putin, ang kanyang hanay na mga oligarka, ang grupo niya ng mga tiwaling milyonaryo. Tingnan mo pare, gusto lang talaga nilang bumalik sa pagtanggap ng malalaking check at mag-hangout kasama ang Swedish bikini team sa Côte d'Azur. Hindi nila gusto ang ganitong ginagawa. At ipinapakita ng kasaysayan na kung may isang mapanupil na diktador na napapaligiran ng grupo ng mga konsentidor, kapag naramdaman nilang nanganganib sila, Caligula, Nero, Saddam Hussein, gagalaw sila laban sa kanya. Kaya tiyak ang kahihinatnan nito batay sa kasaysayan. Itong susunod ay pinapakita kung paano na sila gumagalaw ngayon. Kaya nga, tiningnan ko rin ng mabuti ang mamamatay nila doon. Alam mo, danyan mo laging sinasabi na hindi ako yon,
kapag may sinasabi kang ganyan habang suot mo ang uniforme mo. Ito ang mga basagulero na Chechen, tama? Oo, sila nga, syempre galing sila sa Chechnya. Ipinadala ng puppet na diktador. At sila ay kilala sa paggawa ng sobrang katangahan sa harap ng kamera. Sila, sa totoo lang, ay mga tropang nasa likurang hanay lang. Madalas silang ginagamit bilang mga tagapagpatupad laban sa mga conscript ng Russia. At hindi na ginoko nagtataka na sumasakay sila sa ambulansya. Bakit nga ba hindi? Alam mo yun, at siguro hindi naman talaga labag sa mga tuntunin ng Geneva na may mandirigma sa ambulansya. Pero kung ginagamit mo ang ambulansya para maghatid ng mga tropa sa unahan, ganito na lang, sa tingin ko, alam ng mga Ukrainians kung ano ang ginagawa ng isang ambulansya. At alam mo, hindi naman inaatake ng mga Ukrainians ang Red Cross. Ibig kong sabihin, hindi kailangan ng Ukraine ng paglabag sa batas ng digmaan para masira ang relasyon nila sa kanilang mga taga-suporta nito sa kanluran. Mas iyan ang pumipigil sa Ukraine kaysa sa iba pang bagay. Pero alam mo, personal kong nakita ang video ng mga Russian na conscript na kumakaway ng bandilang Ruso sa ibabaw ng nasunog na ambulansang APC sa frontline malapit sa Konstantinivka. Kaya gagawin nila ang anumang kaya nilang ikalusot at ginagawa nga nila. Kaya ito ay isang doorbell camera na nakakuha ng missile strike na umabot ng 100 kilometro papasok sa Poland. Hindi ko alam kung narinig mo ito noong nakaraang linggo. Oh, syempre. Oo, pinapanood ko ang mga ganitong bagay at nilalagay nila yung, alam mo, Ukrainian acid rock ang nilalagay nila. Tapos death metal naman ako. At parang, uy, pwede namang wala na lang yon. Oh, so kitang-kita natin yung bukirin dyan sa silangang Poland, mga burol, ganyan lang talaga. Sasabihin ko na siguro, nasa timog silang bahagi ito ng Poland. Sige, ayan yung bungana ng pagsabog dyan. At bahagi ito ng kampanya ng hybrid warfare ng Russia. May ilang paraan para tingnan ito. Una, alam mo, may ilang bagay kang pwedeng sabihin at ilang posibleng interpretasyon dito na laging kailangan sa hybrid warfare. Kaya isang Russian cruise missile ang naligaw o sinadyang pumasok sa airspace ng Poland. Sige, alamin natin ang katotohanan. Naligaw ba ito? Sinadya ba itong pumasok? Hindi ko alam. Paano ito bumagsak? Sumabog ng malakas ang warhead nito, di ba? Kaya makikita mo dyan ang isang 10 metrong hukay. Yan ang katotohanan. Anuman ang pumasok doon, sumabog talaga. Sige, may tanong ako. Saan ba ito nakatarget, di ba? Nakatarget ba ito sa, alam mo na, Warsaw? Lumihis ba ito? O aksidenteng bumagsak lang sa bukid ng magsasaka? Sige, papanigan ko na hindi ito aksidente. Sumabog ang warhead. Maraming bagay ang kailangang mangyari bago sumabog ang bagay na yon. Ina-arm pa yan. May isa pang safety para sa altitude. Nag-switch ito sa impact o airburst. Lahat ng mga bagay na to ay hindi aksidente. Hindi sila pumapalya. Kaya nga, may mga safety. Sasabihin ko na pinili nila ang isang bukas na bukid at ito ang mensahe, di ba? Tinamaan namin ang bukid ng magsasakang ito. Kaya naming tamaan kahit anong gusto namin sa bansa ninyo. Kami ang Russia. Kayo ang Poland. Para sa akin, ang paraan ay ang mensahe, di ba? Hindi naman sila nagulog ng mga polyeto, di ba? Hindi sila nagpadala ng styrofoam na, alam mo na, reconnaissance drone. Nagpadala sila ng KH-100 at isang cruise missile. Adam, makikita natin ito ngayong tag-init hanggang taglagas at hanggang taglamig. Magpapatuloy ang hybrid operations ng Russia at kasama dyan ang sabotahe, asasinasyon. Makakakita ka ng mga insidente sa Poland. Bigla na lang, may mga Polish na siga na nananakit ng mga nagsasalita ng Ukrainian sa kalsada, di ba? Yung mga yon, kinukuha lang sa TikTok. Gusto mo bang kumita ng madaling pera? Alam mo na, magsuot ka lang ng itim na turtleneck at itim na sombrero. Tapos, bugbugin mong isang Ukrainian. Padadalhan kita ng 500 euros. Nakita na natin na nagsimula na yan ngayong linggo. Pakinggan mo, may lalabas akong artikulo sa Keypost. Malamang lalabas ito mga 7 o 8 araw mula ngayon. At tungkol talaga ito sa hybrid warfare. Sige, ito ang ilog Dnipro sa Oleshki na nasa tapat lang ng Kherson. Dito, may ilang miyembro ng Russian SEAL team. Hindi, wala tayo niyan. Meron lang tayong isang tanga sa isang bangkang parang kiddie pool. At kailangan ko lang sabihin, napakahusay ng pagbagsak na yan. Huwag kang makipaglaro ng beer pong sa mga to. Ngayon, pinabagal nila ito para hindi mo makwenta ang oras ng pagbagsak dahil pwede mong makwenta ang altitude. Pero alam mo, sa tingin ko alam mo, kaya namin dalawa ni Adam kwentahin ang altitude pero talagang kamangha-mangha ang kuha, di ba? Sobrang kahanga-hanga yun. Oo,
May isang tao na hindi nag-isip kung paano lalangoy na suot ang lahat ng body armor ko. May 300 bala at may ripling nakasabit sa leeg ko. Lifeguard ako. May tumawag ng lifeguard. Hindi ko kaya. Pasensya na. Salamat pare. Upo na lang ako dito at Ang galing iikot-ikot ang pito ko. Alam mo, umuwi ka na lang kung ayaw mong mangyari yon. At heto ang nakakatawa. Mukhang gulong pala yon. Pero akala ko life ring na nakasabit dyan. Pero hindi niya nakuha. Gulong pala. Ibabato ko na lang siya ng hollow block. Karapat-dapat lang sa kanila yon. Karapat-dapat lang talaga sila. Sa totoo lang, ayaw mo pang mamatay? Umuwi ka na lang pare. Umuwi ka na lang. Sige, parang yan ay isang yak primary flight trainer. Hindi ako sigurado pero alam mo na, tricycle landing gear low wing monoplane. Yan talaga yon. Kaya ito ay isang Soviet era na primary flight trainer. Hindi ko masabi kung 556 o 762 yan pero mukhang siya, grabe, ang galing niya bumaril gamit ang replay. Hindi natin maririnig pero malamang narinig niya na tinamaan niya. Kasi magbabago ang tunog ng makina kapag tinamaan mo. Mula sa brrrr, magiging krrrr. Ayan na, pababa na siya. Hindi ako sigurado pero hinala ko ito ay sa timog ng Odessa na nasa kanluran ng Kherson sa baybayin ng Black Sea. Isa itong magandang bayang bakasyunan. Parang kung ang Miami Beach ay may mga bangin, ganun ang itsura nito. Talagang napakagandang lugar. Pero ang galing ng putok niya pare, isang putok lang, nakuha niya agad yon. Kung gusto mong panoorin ang natitirang bahagi ng video na ito at iba pang mga video na katulad nito, maaari kang pumunta sa Basics Insider o i-click ang join button sa ibaba.